Kasalukuyan ang isinasagawa ng opisina ng Assessor's Office ang assessment at reassessment ng lahat ng real properties sa bayan ng Ramon. Ito ay bilang pagtugon sa Municipal Resolution No. 23-2025 at Sangguniang Panlalawigan Ordinance No. 2024-E-02 na naglalayong maisagawa ang General Revision sa taong ito para sa kanyang implementasyon sa 2026. Ang isinasagawang fieldworks ay assessment at reassessment sa mga buildings na may improvements at mga bagong tayong istruktura. Kasabay na rin ito ang pag-compute ng depreciation depende sa klase at edad ng istruktura o building. Ang total assessed value sa lupa, machinery at buildings as of June 30, 2025 ay 7,404,646,010. Sa taong 2026, ito ay lalaki depende sa magiging improvements ng mga buildings, land reclassification mula agricultural to commercial o residential. Sa balitang infrastruktura naman, pinangunahan ng Provincial Environmental Monitoring Unit o PEMO sa pakikipagtulungan ng Metro Ramon ang pagsasagawa ng inspection sa lahat ng proyekto na pinondohan ng DPWH para sa Ramon. Ito ay ang mga proyektong may issuance ng Environmental Compliance Certificate o ECC o kaya ay ang Certificate of Non-Coverage o CNC. Kabilang sa inikutan nitong Miyerkules ay ang multipurpose hall ng Planas at road concreting sa Rolling Hills, General Aguinaldo. Samantala, kasalukuyan na ang rehabilitation ng Bugalyon Proper, Villa Carmen, San Antonio Farm to Market Road na sumasakop sa 2,500 na hektarya. Ang makikinabang sa road project na ito ay may kabuuang populasyon na 6,979 at 696 na magsasaka, 200 na fisher folks at 292 na indigenous people. Ito ay may pondo ng 117,612,650 pesos. Tinatayang matatapos ito sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Ang pondo ay mula sa 80% na national government loan sa World Bank, 10% sa DA at 10% sa LGU Ramon. Kasalukuyan din ang pagsasaayos sa magiging TESDA Training Center sa pangunguna ni Ginang Angelita Quijalbo, EA for TESDA Concerns. Pagsasamahin na dito ang kaparehong programa na dating Centralized Community-Based Skills Training Center. Nilinisan at pininturahan ito para sa mga nalalapit na pagbubukas ng programa bilang suporta ng TESDA sa lokal na pamahalaan. Malakas-lakas ang loob kong pumunta sa Provincial TESDA Office and sa SICAT and kung saan-saan pang accredited schools na humingi ng training na natin. Sa balitang kalusugan naman, tuloy-tuloy pa rin ang PhilHealth Caravan sa mga barangay kung saan isinasagawa ang PhilHealth Profiling and Assessment, yakap registration at PhilHealth registration sa lahat ng mga kwalipikadong mag-a-apply. Base sa naipahayag na schedule, 9 na barangay na ang naiikutan ng mga kawani ng opisina ng MSWDO, MHO at PhilHealth Santiago City. Kasabay nito ang regular na programa ng MHO na Purok Kalusugan. Ibinaba natin yung serbisyo doon sa pinakamaliit na sitio ng barangay. Dahil syempre, may mga kababayan tayo na medyo hindi kayang pumunta dito sa center. So ang ginawa natin, ang reason ng Purok Kalusugan, ibinaba natin yung dapat serbisyong andito lang, ibinaba natin doon sa mga tinatawag nilang grassroots para ma-avail naman nila kung ano ang ibibigay nating serbisyo medical dito sa ating bayan. So, ano yung mga particular po na ibinibigay po na service doon sa Purok Kalusugan? Unang-una, yung tinatawag natin non-communicable disease, katulad ng mga diabetes, hypertension, ini-screen na natin doon, kinukuha na natin sila ng dugo, sa diabetes, yung sugar, blood sugar monitoring, and then, pag nakita natin na mataas, binibigyan na rin natin ng gamot eventually. Sa mga high blood din, ganun din. Nagkakantayan ng screening, tapos dala-dala na rin namin ng mga gamot.
Samantala, ipinakikilala naman ang bagong hepe ng Bureau of Fire Protection at bagong hepe ng kapulisan sa bayan ng Ramon. Si Fire Inspector Dean Mark S. Ilumin ang Acting Municipal Fire Marshal ng BFP Ramon sa kasalukuyan. At sa ilalim ng kanyang liderato, inaasahan na makakalipat sila sa kanilang bagong building o opisina bago matapos ang taon. Matatandaan na sa 1,000 square meter na lupa na na-donate ng LGU sa BFP. Dito itinayo ang struktura ng bagong opisina ng BFP. Ang delivery po ng service ng pagpapagawa po ng bagong station namin is sa November 10. And most probably sa week na po na yon matatapos na po and makakalipat na po kami ng station. Sa first floor po, na doon po syempre yung parking lot, and then yung mga office po like FCS, operations and admin. Then sa second floor po yung office of the fire marshal, dining area, kitchen, and sa third floor naman po is yung barracks namin. Actually, regarding po sa mga fire trucks natin, supportado naman po tayo ng local government po ng Ramon. And meron naman po tayong sinasagawang everyday maintenance sa mga fire trucks natin at ini-ensure po natin na magagamit sila pagdating ng sunog. Ready po ang BFP, hindi lang po sa sunog, kundi pati na rin po sa ibang natural disasters and emergencies. Sa hanay naman ng kapulisan, ang bagong hepe sa kasalukuyan ay si Police Major J.R. Almeda Oliaon. Ayon sa kanya, maayos ang naging turnover ng mga existing cases sa kanyang pag-assume ng opisina sa Ramon. So, with those cases po, na-turnover naman sa atin ng maayos, and as of now, ongoing naman po yung ating investigation, and doon po sa mga evidences gathered natin is nagkakaroon na po ng linaw kung sino po yung mga pwede nating kasuhan, and in due time po, nagkaroon po kami ng update, pagbibigay po rin kami ng aming press release para sa information ng ating mga kababayan po sa Nagbigay din si Police Major Liaon ng paalala sa mga mamamayan ng Ramon, lalo na sa mga negosyante, dahil sa pangyayari kamakailan na pagnanakaw sa isang establishmento sa Barangay Oscaris. So, huling update po is ni-turnover po sila doon sa DSWD ng Etchage kasi taga doon po yung residence nila. And nag-prepare po kami ng case doon sa isang legal age which is at the age of 18. However, hinintay lang namin kasi yung consent nung may-ari kasi siya naman po kasi yung pwedeng mag-file doon. And kung itutuloy niya naman po yung kaso is anytime as mag-prosper po yan. So, isang malaking lesson na lang po sa ating mga kababayan, especially dun sa mga business establishments na huwag po tayong magbigay ng opportunity sa ating sa mga kriminal. Kung kaya po natin na i-secure yung business natin, pwede tignan natin kung hindi basta-basta kayang pasukin ng mga masasamang loob. Pwede rin po tayong maglagay ng CCTVs sa monitoring device para anytime po pwedeng mag-review po tayo or nakikita po natin on time kung ano yung mismong nangyayari doon sa area natin. And isa pa po, yun nga, hindi kayat natin yung mga kababayan natin na at those time of eventualities, i-report lang po agad sa kapulisan. Kasi sa assessment ko nga po, pag na-delay po ng kahit sabihin natin 10 minutes yung reporting time, mahihirapan na po tayong ipack-track kung saan nakarating kasi malayo na po kasi yung 10 minutes. Given na ang daming exit and entrance point po itong ating bayan, actually, kaya ako nahihirapan ngayon kasi dito tayo sa malapit sa Santiago and on the other side, going part of Unfold Solista naman, and meron din pong papuntang Cordon. Kaya yun nga po yung ina-assess ko ngayon kung paano ma-monitor yung entrance and exit point ng Ramon in case na merong mangyari
na crime within the AOR po ng ating responsibility. At sa isinasagawang distribution ng bags at feeding program ng lokal na pamahalaan at Kalipi Ramon Chapter, umabot na sa 1,949 bags at humigit kumulang 3,000 feeding hanggang sa araw na ito. Yan ang mga balitang tinutukan sa linggong ito para sa Balitang Ramon ngayon.